sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut. At welcome sa panibagong episode ng Papa Dudut Stories sa Papa Dudut YouTube channel. Ang ating pong sulat na babasahin ngayon ay pinaganda ni Krishna Senga para sa ating programa na pinadala ng ating sender for today na si Gael. Dear Papa Dudut, sa dami ng liham na dumarating sa inyo araw-araw ay hindi ako umaasa na mapipili po ninyong i-ere at basahin ang aking liham. Pero kung mapipili nyo man ito, ay nagpapasalamat po ako sa inyo. Ito na siguro ang masasabi kong isa sa mga pinakamagandang regalo na natanggap ko sa buong buhay ko. Papa Dudut, madalas kaming makinig ng mga kapwa ko security guard sa programa ninyo. At kahit pa na on duty kami ay hindi talaga namin pinapalampas ang bawat episode ninyo sa Papa Dudut Stories sa inyong Papa Dudut YouTube channel. Samantala katulad ng sinasabi ko ay isa akong sikyo o security guard sa isang planta na nasa boundary ng Sukat at Muntinlupa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gael. May 2 anak na sa magkaibang babae. Yung isa ay nasa Amerika na kasama ng nanay niya at ang isa naman ay nasa pangangalaga ko. Papa Dudut, masasabi kong hindi ako swerte sa pag-ibig. Ika nga nila olats. Gayunpaman ay masaya na rin ako dahil may regular akong komunikasyon sa anak kong nasa Amerika at yung isa naman ay nasa pangangalaga ko. Maganda rin ang relasyon ko sa ina ng pangalawa kong anak. Magkaibigang matalik kasi kaming 2 kahit na hindi naging maganda ang aming nakaraan. Samantala may nakilala akong isang sikyo, si Renz. Ewan ko ba Papa Dudut, pero mabilis ko siyang nakagaanan ng loob. Siguro dahil sa pareho lamang kami ng personality. Bukod sa pareho din kami sa ilang mga bagay tulad ng interes, paboritong pagkain, hobbies at iba pa. Ano yan? Tanong sa akin ni Renz habang nasa isang sulok ako. Chinecheck ang mga ireregalo ko sa aking anak. Eto, laruan lang. Ipapasalubong ko sa anak ko pag uwi ko mamaya sa bahay. Sagot ko naman sa kanya. Pagkatapos ng duty natin uuwi na ako kaagad. Nakapangako kasi ako sa anak ko na uuwi ng maaga. Maupo ka muna dito. Kanina pa kita kasing nakikitang nakatayo dyan . Huwag kang mag-alala, hindi matakaw sa mata ng mga kawatan ng planta. Tingnan mo naman paano sila makakapagnakaw dito ang tataas ng mga bakod. Agad namang upo sa tabi ko si Renz. Gael, buti at hindi panggabi ang duty natin Oo nga pare. Kahit pa paano nakakatulog ako ng maayos. Hindi katulad kapag gabi ako naka-duty. Hindi kasi ako inaantok sa araw Ikaw, ilan na bang mga anak mo? Usisa ko pa sa kanya. Isa pa lang babae, 3 taon pa lang siya ngayon. Sagot niya sa akin. Di tutok na tutok ang asawa mo sa pag-aalaga sa anak ninyo. Maliit pa kasi, ang sabi ko sa kanya na agad naman niyang sinang-ayunan. Mahirap bang maging binatang ama? Maya-maya itanong niya sa akin. Mahirap nung una kasi nung wala pa akong trabaho, ako lang ang nag-aalaga sa anak ko. Yung nanay naman kasi niya nasa Qatar naghahanap buhay. Ngayong may trabaho na ako,
hindi ko na gaanong naalagaan ang anak ko. Kaya eto, bumabawi na lang ako sa pagbibigay ng pasalubong sa anak ko kada uwi ko. Kwento ko naman sa kanya. Sino nag-aalaga sa anak mo? Sumagot naman ako kaagad. Ang nanay ko, siya nang nagpresentang mag-alaga nang mapasok ako sa trabaho. Pero sa kabilang banda masaya ding maging single, hindi ba? Halatang interesado talaga si Renz na malaman ang buhay ko. Oo naman, kahit kailan kasi pwede akong maghanap ng good time. Walang asawang magsiselos o bubutak-tak sa'yo sakaling umuwi ka ng gabi pagkatapos mong gumimik. Natatawa kong sagot sa kanya. Ngunit napansin kong tila nalungkot si Renz sa sinabi ko. Buti ka pa. Nako pre, mas maganda kaya kung may sarili ka ng pamilya. Sigurado na kasi na may mag-aalaga sa'yo pagtanda mo. At saka ang kagandahan kapag may asawa ka may katuwang ka na sa buhay. Ako, wala. Sariling sikap. Bakit? Hindi ka ba masaya sa asawa mo? O sisa ko? Pero hindi yon sinagot ni Renz. Samantala'y naalala ko yung masyado palang personal ang tanong ko kaya nagpa siya akong humingi ng paumanhin sa kanya. Okay lang kung ayaw mong sagutin. Masyado na kasing personal yung tanong ko Pasensya na ha. Pare salamat ha. Maya-maya sabi niya sa akin. Nagtaka naman ako sa kanyang sinabi. Salamat? Saan? Nagpapasalamat ako kasi ikaw yung tumulong sa akin nung una kong duty rito. Ikaw yung nagturo sa akin ng lahat-lahat. At saka kinakausap mo ko. Kahit papaano kasi hindi ako nalulungkot habang naka-duty. Sabi niya sa akin. Yun lang ba? Naku wala yun pare. Malit na bagay lang yun. Response ko naman sa kanya. At saka alam mo ba? Isa sa mga hinahangaan ko sa iyo ay yung pagiging matikas mo kapag nakasuot ka ng uniforme natin. Wika pa ni Renz sa akin. Napangiti naman ako. Ganun ba? Sa lahat ng mga kabaro natin na nakasama ko sa duty, ikaw talaga yung pinakamakisig. Kaya nga hindi ako naniniwalang wala kang syota Pahayag pa niya sa akin. Wala talaga akong syota ngayon. Kung sa tingin mo ako ang pinakagwapong sikyo na nakita mo, edi thank you. Pagkatapos noon ay natawa na lamang ako. Ang lakas mong bola pare, dagdag ko pa sa kanya. Ngumiti lamang sa akin noon si Renz. Papadudot naging magkasundo kami ni Renz, kapwa ko security guard noon sa planta na tubong Legazpi Albay. Mabait kasi siya, maalalahanin, magaling makisama at higit sa lahat ay matulungin. Naging close kaming dalawa ni Renz na umabot sa parang magkapatid na ang turingan naming dalawa. Pero papadudot, hindi pala yon ang ibubunga ng samahan namin bilang magkaibigan dahil isang gabi. Hindi sinasadyang malasing kami dahil pareho kaming dumalo sa isang party. At dahil sa sobrang wasted na si Renz, ay nagpa siya akong mag-check-in na lamang kami sa kalapit na motel. Pero isang nakakagulat na pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap. Bakit ka ba natatawa dyan? Tanong sa akin ni Renz nang mapansin niyang natatawa ko. Paano ba naman kasi naalala ko yung reaksyon ng babaeng receptionist nung mag-check-in kami sa hotel. Parang alam ko na kung ano ang nasa isipan niya ng mga sandaling yon. Syempre matutulog tayo sa isang kama. Baka pagkamalan tayong magsyota. Natatawa kong reply sa kanya. Pagkatapos ay kinuwento ko nga sa kanya yung reaksyon ng babaeng receptionist sa amin. Hindi niya tayo pagkakamalan. Tingnan mo naman ang itsura natin, barakong-barako tayo pre. Ang sabi ni Renz sa akin. Natawa lang din ako sa sinabi niya. Bahala ko pa naman sanang ligawan yung chika babes na yon pag check out natin. Kaso mukhang na-turn off ka agad. Biro ko pa sa kanya. Pagkatapos noon ay sabay kami at magkatabing humiga sa kama. Hindi ba mag-aalala ang asawa mo niyan? Nag-aalala ang tanong ko sa kanya. Hindi. Ang alam kasi niya buong araw ko naka-duty ngayon. Kwento naman sa akin ni Renz. Napailing na lamang ako. Pero mamayang kaunti ay nagkatitigan kami.
Nakaramdam ako ng kakaiba noon sa aking sarili. Para ba ako nakuryente sa mga titig niya sa akin kaya agad akong umiwas nang hindi niya nahahalata. May aminin sana ako sa iyo. Mamaya ipanimula niya sa akin. Ngayon ko lang naramdaman to sa buong buhay ko. Ang buong akala ko sa babae lang ako magkakagusto. Pero nagkamali ako. Sabi pa niya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Nagtataka kong tanong sa kanya. Pero sa halip na sagutin ako ay bigla niya akong hinalikan sa labi. Siyempre nagulat ako pero ang ipinagtataka ko lang ay hindi ko nakuhang magalit sa kanya. Bakit mo naman ginawa yun? Tanong ko sa kanya habang kalmado. May gusto ko sa iyo matagal na. Patawarin mo ako Gael pero matagal na kitang inaasam. Matagal ko nang gustong makasama ka sa kama ng tayong dalawa lang. Pagtatapat niya sa akin. Ganun ba? Nagtaka naman si Renz sa reaksyon ko. Hindi ka nagagalit? Ang ine-expect ko sa iyo aawayin mo ko at lalayo ka na sa akin. Aniya. Bakit ko naman gagawin yun sa iyo? Yun ba ang gusto mong gawin ko sa iyo? Tanong ko sa kanya. Umiling naman siya bilang sagot sa akin. Akala ko kapatid ang turing mo sa akin. Akala ko simpleng kumpare lang ako sa iyo. Wala akong kalam-alam na matagal mo na akong pinagpapantasyahan. Pagpapatuloy ko. Oo Gael, matagal na kitang pinagpapantasyahan. Pagkatapos noon ay muli niya akong hinalikan. At sa puntong yun ay wala akong naging violent reaction. At sa lip ay parang nagustuhan ko pa ang ginagawa niya sa aking mga labi. Hindi nagtagal ay nag-response na rin ako at doon na nga nangyari ang hindi inaasahan. Papadudot naging mabilis sa mga pangyayari dahil pagkatapos noon ay bigla na lamang kami nagkaroon ng patagong relasyon. 9 na buwan halos inabot ng relasyon namin na walang nakakaalam kahit ng asawa ni Renz na si Christine. Samantala kilala ako ng asawa ni Renz bilang katrabaho at kaibigan. Pero hindi nagtagal ay parang nagiging selosa ang asawa niya sa akin hanggang sa isang araw. San bang lakad ninyo ng asawa ko? Seryosong tanong sa akin ng asawa ni Renz. Pupunta kasi kami ng party ng isang katropa namin. Hindi ko alam ang isasagot ko noon sa kanya kaya kung ano na lamang ang lumabas noon sa bibig ko. Napataas naman ng kilay si Christine sa sinabi ko. Party ng katropa? Ang sabi sa akin ni Renz, pupunta raw kayo sa Lamay. Nagulat naman ako at hindi ko alam noon kung ano ang isasagot ko sa kanya. Saan ba talaga kayo pupunta ng asawa ko? Seryosong usisa pa sa akin ni Christine. Mrs., pupunta po talaga kami sa party ng katropa namin. Kaya po siguro hindi sinabi sa inyo ni Renz yung totoong dahilan baka natatakot lang po siya na baka hindi niyo siya payagan. Magalang kong sagot sa kanya. Wala akong kontrol sa asawa ko. Lahat ng gusto niya nasusunod. Anong oras ba kayo uuwi ng asawa ko? Magpapagabi ba kayo? Tanong pa niya sa akin. Baka po, tipid kong sagot. Nag-iingat kasi ako na baka kung ano pa ang lumabas sa bibig ko. Bakla ka ba? Diretsang tanong ni Christine sa akin. Nagulat naman ako sa kanyang diretsang tanong. Ako bakla? Sa palagay ninyo po mukha ba akong bakla? Medyo defensive kong sagot. Hindi po ako bakla, Mrs. Bakit niyo ba naitanong yan sa akin? Gael, tatapatin na kita. May nadiskubre kasi ako sa asawa ko nung buksan ko kasi ang wallet niya kanina. Para kumuha ng pera nakita ko yung litrato mo. Mukhang iniingat-ingatan talaga niya. At ang pinagtataka ko bakit litrato mo ang nasa wallet niya at hindi yung litrato ko. Asawa ko ni Renz. Dapat litrato ko ang nandun. Baka naman po kaya nandun yung litrato ko sa wallet niya kasi parang souvenir. Hindi ko alam kung ano talagang sasabihin ko o ikakatwiran sa mausisang si Christine. Nakita ko sa likod ng litrato mo na may nakadrawing na puso. Wala ba talaga kayong relasyon ng asawa ko? Kompronta pa niya sa akin. Diyos ko naman, Mrs. Wala po. Pagtanggi ko sa kanya. Habang pinagpapawisan sa noo ng malagkit. Papadudot nagpatuloy ang lihim na relasyon namin ni Renz. Pero doble ingat kami kasi nakakahalata na noon ang asawa niya.
Madalas ding may kwento sa akin ng kaibigan, karelasyon ko na ako ang madalas nilang pag-awayan. Siyempre nakaramdam ako ng labis na guilt at minsan ay iniisip ko na dapat sigurong ihinto na namin ang aming relasyon. Pero masigasig si Renz at ayaw niya talaga akong hiwalayan. Hanggang sa isang araw ay nahuli na lamang kami ni Christine na nagsisiping kami ng asawa niya sa isang mumurahing motel. Papadudot pagkatapos kaming mabuking ng asawa ni Renz ay hindi na naging tahimik pa ang relasyon namin. Naging madalang na ang komunikasyon namin. Madalas ko ring nababalitaan na palaging nag-aaway ang mag-asawa dahil sa akin. Dahil doon ay binabagabag na ako ng konsensya ko. Hindi ko man gustuhin pero nang dahil sa akin at nang dahil sa pag-ibig ay merong isang pamilya na masisira. Papadudot makalipas ang ilang araw simula nang mahuli kami sa akto ng asawa ni Renz. Na si Christine ay nabalitaan ko na lamang mula mismo kay Renz na hiniwalayan na niya ang asawa niya. Tumutol ako noon kahit na nakiusap na sa akin noon ang kasintahan ko na magsama na raw kami. Pero hindi pa rin napigilan noon si Renz sa desisyon niyang lumayo na sa kanyang pamilya para ipagpatuloy ang relasyon naming nasimulan. Samantala noong araw ding yon ay isang pangyayari ang inaasahan ko nang magaganap. Gael, pwede ba kitang makausap? Seryosong tanong sa akin ni Christine. Nagulat naman ako pero nagpa siya akong i-entertain ang pagpunta niya sa workplace ko. Bakit hindi pumasok si Renz? Tanong ko sa kanya. Umalis si Renz. Umalis na siya sa bahay namin. Hindi na raw siya babalik pa. Naiiyak na kwento ni Christine sa akin. Saan daw siya pupunta? Usisa ko. Nagtaka naman sa akin ang babae. Hindi mo alam? Hindi mo alam kung saan siya pupunta? Hindi Diretsong sagot ko. Sa'yo. Sa'yo siya pupunta, Gael. Nagsisimula ng mag-hysterical noon si Christine. Agad ko naman siyang pinigilan sa pamamagitan ng pagyakap at pag-alo sa kanya. Iniwalayan ako ng asawa ko nang dahil sa'yo. Iniwan ni Renz ang pamilya niya nang dahil sa kagagawan mo. Paninisi pa ni Christine sa akin. Mrs. pasensya na po kayo pero hindi ko po alam yan. Senserong paghingi ko ng paumanhin sa asawa ng karelasyon ko. Kinausap ako ng asawa ko. Pinagtapat niya sa akin na mahal ka raw niya. Sabi nga niya sa akin isa lang daw ang minahal niya ng sobra at ikaw yun. At alam mo ba? Mas pipiliin pa raw niyang sumama sa iyo kaysa sa amin ng anak niya. Handa raw niya kaming iwanan ng anak niya para sa iyo. Biruin mo na sabi yun sa akin ng asawa ko. Pagtatapat niya sa akin. Nakaramdam naman ako ng sobrang guilt dahil sa aking mga narinig. Ganun ba? Samantalay nagpatuloy lamang si Christine. Hindi bakla ang asawa ko. Alam ko na hindi siya bakla pero simula noong magkakilala kayo, para siyang pinaglaruan ng tadhana. Hindi raw niya akalain na may in love siya sa iyo. Maski ako ganun din. Hindi naman ako bakla pero bigla ko na lang siyang minahal ng ganito. Pareho nga kami, isa pa lamang ang minahal ko ng ganito at yun ang asawa mo. Pag-amin ko pa sa kanya. Sa kabilang banda hindi tumigil sa pag-iyak si Christine kahit na inaalo ko na siya. Gael, mahal na mahal ko ang asawa ko. Buong buhay ko inilaan ko sa kanya. Siya na ang naging buhay ko, naging mundo ko. Kapag wala siya, para na rin nawala ang saysay kong mabuhay. Kapag inagaw mo siya sa akin ng tuluyan, para mo na rin akong pinatay, Gael. Hindi ko kakayanin na mawala siya sa akin. Sabi pa niya sa akin. Pareho lang tayong nagmamahal kay Renz. Pero agad na sanagot niya ang sinabi kong yon. Pero mas nauna ako sa iyo. At naniniwala akong mas diligaya sa akin si Renz kasi babae ako. Lahat ng pangangailangan ng isang lalaki ay kaya kong ibigay. Ikaw, hindi sa iniinsulto kita pero ano ba ang kaya mong ibigay sa kanya? Kapwa kanya lalaki. Yung pagtatalik ninyo, init lang yan ang katawan. Hindi yan pagmamahal, Gael. Kahit kailan hindi tumatagal ang ganong klase ng pag-ibig. Ang lalaki ginawa para sa babae, hindi sa kapwa niya lalaki. Giit pa niya sa akin. Naintindihan ko kayo, Mrs. Kaso ang masasabi ko lang, hayaan niyo lang mamili si Renz. Kung kanino niya gustong sumama, pahayag ko naman sa kanya.
Sa puntong iyon ay muling nag-hysterical si Christine. Gael, makonsensya ka naman sana. Huwag mong agawin ang isang bagay na alam mong pag-aari na ng iba. Akin na si Renz. Pag-aari ko na siya. Umanap ka na lang ng ibang mamahalin mo. Huwag na ang asawa ko. Pakiusap Gael. Pakiusap, hiwalayan mo na ang asawa ko. Matakot ka sana sa Diyos. Huwag mo kong agawan ng asawa. Huwag mong agawan ng ama ang anak ko. Gael, please. Please maawa ka sa amin ng anak ko. Kung gusto mo, luluhod pa ako sa iyo ngayon. Agad namang lumuhod si Christine habang inaalalayan ko siya, kaagad na tumayo. Nakikiusap na ibalik mo sa akin ang asawa ko, Gael. Pakiusap. Ibalik mo sa akin si Renz. Mahal na mahal ko ang asawa ko, maawa ka sa akin. Pakiusap. Iyon ang madamdaming pagmamakaawa sa akin ng asawa ni Renz. Papadudot pagkatapos noon ay naguluhan ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, kung susundin ko ba ang tama o ipagpapatuloy ang mali. Mahal na mahal ko kasi si Renz at hindi ko siya basta-basta pakakawalan dahil bahagi na siya ng buhay ko. Pero nakokonsensya din ako dahil alam kong mali ang ginawa ko. At hindi ko dapat agawin si Renz sa pamilya niya. Dahil doon ay humingi na ako ng tulong sa aking pinagkakatiwalaang kaibigan, walang iba kundi ang ina ng aking anak na si Ellie. Ellie, mahal ko siya, as in mahal na mahal. Hindi ko na siya kayang pakawalan kasi kapag ginawa ko yun, siguradong mawawala ng saysay ang buhay ko. Pagtatapat ko sa kanya. Pero hindi ko sinabi sa kanya na lalaki ang aking lover. Ang pag-ibig talaga, no? May anak na ba yung syota mo? Tanong naman niya sa akin. Oo. At ikinuwento ko sa kanya na kasal ang karelasyon ko. Dapat nga talaga nahiwalayan mo na yan. May pamilya na pala ang syota mo. Gael, wala kang laban dyan. At saka huwag mo sirain yung pamilya nila. Marami ka pang makikita na higit dyan sa jowa mo. Gael, makinig ka sa akin. Alam kong hindi ka makasariling tao at tandaan mong may anak ka na. Isa nga yung anak natin. Isipin mo, kung kay Totoy kaya mangyari yon, anong mararamdaman ng anak mo kapag iniwan mo sila ng nanay niya para dyan sa bagong jowa mo? Siyempre masasaktan si Totoy. Yung anak ng kasintahan mo, ganoon din ang mararamdaman oras na naghiwalay ang mga magulang niya nang dahil sa'yo. Gael, nangyari na to minsan sa anak natin. Tama na, huwag mo na sanang ulitin pa. Yon ang mga advices na ibinigay ni Ellie sa akin noong araw na yon. Kaya pagkatapos noon ay nagpa siya na akong kausapin si Renz. Naawa na ako sa pamilya mo. Naawa na ako dun sa anak mo. Siguradong iniisip niya na kaya siya nawala ng ama kasi inagaw kita sa kanya. Paliwanag ko kay Renz nang sabihin ko sa kanya ang aking pag-aalala. Mahal kita pre. Alam mo naman yan hindi ba? Insist niya sa akin. Alam ko pre, kaso may mga masasaktan sa relasyon natin at nakukonsensya na ako sa totoo lang. Mahal kita pero mali tong ginagawa natin. Paliwanag ko naman sa kanya. Hindi Gael, hindi malito. Pagtutol ni Renz sa aking sinasabi. Para sabihin mo sa akin, sa tingin mo hanggang kailan tatagal itong relasyon natin? Sa palagay mo ba aabot tayo ng habang buhay? Tanong ko noon sa kanya. Pero mabilis ko yung kinontra at pinaliwanag ko sa kanya ang realidad. Walang panghabang buhay sa ganitong relasyon, Renz. Pare, itanggi man natin o hindi, babae pa rin ang hanap ng katawan natin. Babae pa rin ang kukumpleto ng lahat ng pangangailangan natin. Ginawa tayong mga lalaki para mahalin ng mga babae. Hindi ang kapwa nating lalaki. Huwag mo naman sabihin yan. Pagtutol niya sa mga sinabi ko. Pero nagpatuloy lamang ako sa pagsasalita. Hindi ako tutol sa ganitong relasyon. Pero pare isipin mo, may pamilya ka na. May asawa ka nagmamahal sa iyo at tapat. Handa niyang ialay sa iyo ang buhay niya. Pare, hindi ko kayang pantayan ang pagmamahal sa iyo ng asawa mo. Oo, sabihin na nating mahal natin ang isa't isa ngayon. Pero paano na bukas? Paano tayo makakasigurado na mahal pa rin natin ang isa't isa sa mga darating na panahon? Ang punto ko, Renz, yung relasyon natin ay walang kasiguraduhan. Samantalang si Christine meron na.
Kaya mas mabuti siguro na bumalik ka na lamang sa pamilya mo. Yon ang huli kong sinabi sa kanya ng araw na yon bago ko nag-decide na tapusin na ang aming relasyon. Pero Papa Dudut, hindi tinanggap ni Renz ang paghihiwalay namin kaya't nagkasundo kami na bumalik siya sa kanyang pamilya habang ipagpapatuloy pa rin namin ang aming relasyon. Pero mas naging komplikado lamang ang lahat para kay Christine dahil doon ay sinubukan kong umiwas na lamang kay Renz. Pero hindi ko rin napigilan ang sarili ko. Ayaw ng isang bahagi ng isipan ko na makipagkita kay Renz pero ang isang bahagi ay pilit akong inuudyukan na makipagkita sa lalaking mahal ko. Sa huli na naig ang isang bahagi at hindi ko makontrol dahil ang pagkikita namin ni Renz ang siyang kumukumpleto sa buhay ko. Kaso Papa Dudut, habang tumatagal ay lalong nawalala ang sitwasyon. Sa puntong yun ay tuluyan nang nasira ang pamilya ni Renz at labis akong nakonsensya doon. Hindi ako pinatulog noon at palaging yon ang nasa isipan ko. Yung pagmamakaawa ni Christine at yung pag-iyak ng anak nila. Lahat yun ay pumapasok sa isipan ko at halos mabaliw ako noon, Papa Dudut. Kaya para matigil na yon ay nagpasya na akong gawin kung ano ang tama. Tuluyan ko na talagang tinapos ang lahat sa amin, kahit pa na masakit sa aming mga puso. Samantala ay binalik ko na lamang ang dati kong buhay. Tinuong ko na lamang sa anak ko ang atensyon ko. At si Renz naman ay nag-resign na sa kanyang trabaho at isinama na niya ang kanyang pamilya sa Bicol para doon na tumira. Sa ngayon ay wala na akong balita sa kanya pero palagi pa rin siyang nasa panalangin ko na sana'y nasa mabuti siyang kalagayan sa piling ng kanyang pamilya. Papa Dudut, pilit kong nagpapakasaya sa buhay ko ngayon kahit na alam kong kulang na ito. Mahal ko pa rin si Renz sa ngayon, o isa pa lamang ang minahal ko ng ganito. Papa Dudut, maraming salamat po sa pagbasa ninyo ng liham ko at sana ay marinig ko ito sa radyo o ma-upload mo sa iyong YouTube channel. Matagal na akong subscriber ng channel mo at palagi akong nakikinig sa mga itinatampok mong istorya. God bless and more power. Lubos na nagpapasalamat, Gael. Hindi lahat ng pag-ibig ay dapat pong ituloy. Merong pag-ibig na dapat ay ihinto lalo na't kung maraming buhay ang nasisira. Kailangang ihinto ang pag-ibig lalo na kung nakagagawa ka na ng maling desisyon sa buhay. Sa kaso ng love story ni Gael at Renz, kailangan na yung itigil dahil marami nang nasasaktan at nasisira sa buhay at lalo na kung hindi kayo masyadong sigurado sa inyong nararamdaman. Oo, madalas nating sabihin na ipaglaban mo ang pag-iibigan ninyong dalawa at huwag magpapaapekto sa mga sasabihin o pagtutol ng ibang tao. Pero hindi sa lahat po ng pagkakataon. May mga pag-ibig na dapat ihinto at isa ito sa mga yon. Hindi naman natin sinasabi na masamang magmahal ng kapwa mo lalaki o babae. Pero magmahal tayo ng alam nating makakakontribute sa ating pag-unlad emotionally at hindi tayo sumasagasa sa mga couple na kasal na. Muli maraming salamat sa iyo Gael sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories YouTube channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.